Narinig kaya ako? Opo, narinig po kaya ako? Yes po, sir. Ayan, thank you. Sige. So, pasabi dun sa iba na mag-join muna ng ano, ng Google Classroom bago pumasok dito. Kasi may setting itong ano, yung Google Meet na hindi i-accept kapag hindi naka-join sa Google Classroom. So may ano pa rin kasi to, ano ba to? Ayan, katulad nito. Meron pa kasing ano, ito si Gerard Miguel Tolentino. So kung sino man ang kakilala nito, pakasabi naman na ano, mag-join mo na ng Google Classroom. May naka-pop up kasi sa akin ngayon, hindi ko magalaw yung ano, yung screen. Ang dahilan din kasi ako kasi sa ano, sa cellphone kasi ako nagpe-present ngayon, hindi sa laptop. Pasuyo na lang kung sino mang kakilala. Are, si Gerard Miguel Sige po, Tolentino. sir. Sige, thank you. Antayin natin kasi nga nasa cellphone ako, wala akong maklik na iba. Ito lang nakalagay dito yung deny entry or admit. Ayoko kasing ayoko kasing i-touch baka kasi hindi na. Ayoko pindutin yung deny entry. Baka kasi hindi na makasali. Pakisabi na lang. Ay chat sa Messenger, pakisabi na lang para nag-move forward sa discussion natin. Again ha, nag-aantay ako. Kasi nga may naka-pop up sa akin, di ko hinahawakan. Ito nga si Mr. Gerald Miguel Tolentino. Pakisabi na lang. Ilang inaantay ha? Ayan, okay na. So bago mo na lahat ay magandang ano ba, tanghali na. Sige, magandang tanghali. Hello, magandang tanghali. Magandang tanghali po, sir. Thank you. Sige nga, katulad sabi ko sa inyo. Pakita ko lang ha, nasa cellphone niya ako. Yan, ito yung cellphone na ano, Android na ano, interface. Kaya, kumbaga limited yung aking kayang gawin kanina. Yan. So, ang unang agenda lagi sa first day ng meeting ay ito ang syllabus. Ito yung ating syllabus. Okay magala, itong syllabus na to ay i-share ko naman sa ating Google Classroom. Yeah, is baba ko. Tingnan ko lang, pa-finalize ko na lang siguro para finalize na talaga yun sa Google Classroom. So, yung title nga ng ating subject ay itong ang tinatawag na Machine Elements. Na ang course code niya nga ay ito, ME412. Then as you can see, ang prerequisite niya ay itong Engineering 408 at kung di ako nagkakamali, ito ay Dynamics. Tama. Kung di ako nagkakamali, ito ay Dynamics. So sabihin, kaduktong ito ng, hindi man kaduktong, may kaugnayan siya ng kaunti sa Dynamics. Ang ating machine elements. Tapos ang number of hours ng ating contact ay 5 hours. Ngayon 5 hours na yun ay consist ng 2 hours na lecture at 3 hours na laboratory. So yung 2 hours, ayan naman lecture. So sabihin mag-discuss lang ako kung anong pag-uusapan. Kasi itong laboratory ay either kapag online ay discussion lang din. Ulitin ko ha, dahil nga ating 2 hours pa lang lecture bago ako pumunta dito sa 3 hours. So yung 2 hours nating lecture ay kung napansin nyo ay
purely online. Puro online ang ating 2 hours na lecture. Whereas itong 3 hours na laboratory na to ay alternate ang schedule natin. So ang schedule natin na 2 hours ay ito. Ano tong oras ito? Bali 3 to 5. Ayan, 3 to 5 ng Huwebes or Thursday. 3 to 5 ng Thursday, yung 2 hours. At katulad sabi ko yun nga ay purely online. Then itong 3 hours na to ay ito nga ngayon. So 11 to 2. Ayan. At kung napansin niya, merong tayong naka-set na room which is 209 tapos even. So sabihin nun ay tuwing even na week ay tayo ay face-to-face. Kasi ito yun, no, laboratory. Kasi kapag may face-to-face, may gagawin tayo. Kapag online, di discussion lang siya. Yan ang magiging setup ng ating itong laboratory ito. Ulitin ko lang ulit, yung 2 hours natin, dahil siya online, yun ay discussion lang. Then yung 3 hours ay mahad sa dalawa. Pag online ay discussion. Kapag face-to-face, it is either discussion din, depende kung nasan ang ating discussion, or kung nasan na tayo part ng discussion, pero ito ay inilalaan talaga para sa paggawa ng design plate. Yan, katulad na napansin niyo dito, meron tayo kasing design plate. At pag sinabing design plate ay magdodrawing. So magdodrawing dito. Dito nga sa machine elements, so tayo magdodrawing nga. O tapos pala, no? Pakilala na rin ako. Hmm, yeah. Yeah. Okay. Ayan. Okay. So, tama naman ang camera. Sige. So, ako nga pala si Engineer Adrian G. Barreto. Graduate ako din dito sa Batangas State University ng Mechanical Engineering din. At graduate ako ng March 2008. Tapos, as per work experience, nakapag-trabaho na ako diyan sa may part ng Laguna, sa Cavite, at sa Maynila. Iba't-ibang iba ng company. So, marami na akong napuntahang company. Pero, previously din kasi, between years 2010 to 2014, between year 2010 to 2014, nakapagturo na rin ako dito sa Batangas State University. At dito rin sa department din ito, sa Mechanical Engineering din. Then, bumalik lang ako nitong start ng year 2022. So, okay, kasi nung start ng year 2022, nagturo ulit ako. Okay? Ayan. Sige, may tanong ba? O may napindot lang? Sir, Yes, sige. naka-join na daw po si Miguel sa 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 Google sige. Classroom daw po. Edi mag-join na lang siya kamo dito. Diretso na Sige lang. po. Okay. Sige. So currently ay 7 plus 33 ay 40. Ang current count ay 45, so may 5 pa. Try na lang siguro natin yung 45. Tingnan ko lang din ang aking discussion din ng syllabus. So, saan ako? Ito. So, yung component ng grade natin ay ito. So, ano natin yan? 50-50%. So, 50% ay para sa major exam. Then, yung 50% para sa dun sa natitira. Saglit lang. Ayan. Okay, nice ko lang. Baka mahulog ang aking headphone. Anyway, so balik ako.
So katulad sabi ko nga no, yung ating grade ay 50-50, 50% for the major exam, then 50% for the rest. Na yung 50% ay nahati pa further sa dalawa, kaya mayroon tayong 25% para sa midterm, then 25% para sa final exam. Then yung other 50% ay nahati ngayon sa 20-30. Na kung saan yung 20%, yan yung tinatawag natin design trick, na sabi ko kanina, yan nga yung ginagawa natin tuwing laboratory, at yan nga yung nag-drawing. Tapos meron tayong 30% na design project. Itong design project na to, sabihin ko na habang maaga pa, eh kayo ay gagawa ng machine. Yan, gagawa tayo ng machine na gawa sa, ano bang tawag doon? Basta yung available, directly available na material. So kahoy, papel, ano ba pwede? Basta, kayo, basta mga ganun, no? Mga pwedeng tornilyo, no? Hindi ko bagay, walang machining na mangyayari. So, gawa nga, katulad sabi ko nga, no, gawa sa kahoy pwede. Tapos ang purpose ng machine na yun ay to perform a certain task. Na yung task na yun ay sasabihin ko na lang siguro after ng midterm exam. Pero ano nga, gagawa talaga kayo ng machine. So, ang isang sample ay ano ang sample ko nun? Hindi ko masok sa pantay. Project. Ano? Ay, straight line pa lang sabi ko dito. O, kunyari, yan, ano? Kunyari, gagawa kayo ng machine, nagagawa lang ng straight line. Using, using tatlong point. Yan. O kaya ano na lang, siguro ay katulad ng gawa ko nung minsan, kunyari magsasalin lang kayo ng tubig from one cup to the other cup. Yan. Na dapat ay walang natatapon. So, ganun mga na lang. So, gagawa kayo ng machine na magpe-perform noon, at kung napansin nyo nung parang simple nga lang yung pinape-perform, para lang, basta may simple task lang na pagagawa dun sa machine, at dapat ay ma-perform nyo ng ayos. So, mga sample nga ay, yun nga, gagawa lang ng straight line, using machine, or pwede rin yung maglilipat ng tubig mula sa kabilang baso papunta sa kabila. So, yun yung sample ng machine na gagawin dito sa design project. Then usually yun ay pinipresent na hindi virtual ang machine. Sa machine ay actual na dadalhin dito, ipe-perform yung task, then kay grid and after i-perform yung task. So yun yung aking design project. Then sunod ay ito yung apat na ILO. Na yung apat na ILO na yung naka-distribute dun sa sinabi ko kaninang assessment task. Yan. So yun. So 50-50 para sa major exam, tapos yung ILO 3 ay para sa design plate, then yung ILO 4 ay para sa design project. Then sunod ay yung references, textbook or references. So ito ay naka-arrange according sa yung kung saan mostly naka-focus yung discussion natin. So yung una ay ito, kay Mabin Reinholds. Tapos ang pangalan ng libro ay Mechanism and Dynamics of Machinery. I'm not sure kung mayroon pang mas bagong edition dito sa fourth edition. Kasi sumisalta ito, kung napansin nyo 1987. So, kumbaga lumang-lumang libro na ito. At ang alam ko ay hindi na ito na-update mula noong 1987. Kasi ang ginagamit nung iba ay ito kay Norton. Yan, kasi mas bago 1999. Alam ko meron pang newer edition pa dito bukod sa second edition. Pero ito kasi yung semester ito kasi yung librong ginamit din namin dati. Kaya kumbaga mas kabisado ko rin librong ari kaysa kay Norton.
Pero pwede nyo rin gamitin tong kay Norton na to. Then, yung isa pa dyan ay itong kay, ito, nasa dulong dalawa, itong kay Miska. Kaso, mahirap kasing hanapin ito. Itong kay Miska. Itong kay Waldron, ito muna, mas mahirap pala itong kay Waldron. Pero kasi kahit kay Miska, ano, makikita niya pa rin. Hindi ko sure itong kay Waldron. O basta hanapin nyo to, itong kay Mabin Reinholds, madaling hanapin yan. I-type nyo lang tong title ng libro niya ito sa Google Classroom. Dadalhin na kayo ni Google kung saan man. Ito. Okay nang bahala maghanap pa. Ito naman, katulad sabi ko nga kanina, i-share ko naman sa inyo ang syllabus na ito. So kayo na bahala maghanap niyan. Ang sunod na madaling hanapin dyan ay ito, kay Norton. Yan, Design of Machinery. At katulad sabi ko, yung ginagamit ng iba, ito kasi nga mas bago siya. Katulad sabi, ang nga lang, dahil lang ko nga lang, kaya ito pa rin yung ginagamit ko. Kasi nga, yan yung kabisado ko yung librong kabisado ko. Pero walang pinagkaibang laman na yan. Halos magkapares ang laman ng dalawang librong yan. Okay? Yun na, ayan nga, ayan. Yung kaya nyong hanapin ngayon, nasa computer naman kayo siguro ngayon. Ayan. So, ito yung title libro. Hanapin yung libro. No? Tapos yan ay nahati sa dalawa. No? Yung una ay, basta yung, kumbaga, kung titingnan natin in terms siya ng ating exam, no? Yung midterm ay nasa, kung di ako nagkakamali, nasa other half pa siya. Kumbaga nasa padulo ang midterm, ang final ay nasa pauna. Kung di ako nagkakamali. Baliktad siya na. Kumbaga nahati sa dalawa din yung sa ano. Kaya nga ito nga yung ito yung ginagamit kong reference na mas kabisado ko yung kaysa dito kay Norton. Pero pwede nyo nang yan. Sumisalta, madaling hanapin tong dalawang ito. Design na machine kay Norton, pati itong kay Mabin Reynolds. Kaya na bahala maghanap. Tutulungan kayo ni Google tungkol dyan sa dalawang libro niya. Okay? Sunod ay yung grading system. So, yun naman lagi ang grading system natin. Tapos, class policy. So, paalala lang ulit, 10%. So, tayo ay 5. So, 5, 18 weeks. So, para kumpitin yun, 10% sa calculator ko. Ito, calculator. Yan. So, para kumpitin, so tayo nga ay may 18 weeks. Tapos tayo nga ay may 5 hours kada meeting. Tapos yan ay times yan ng 10%. So, times 0.1. Pag inequal nyo ay 9. Yan, 9 hours. So, 9 hours technically ay 2 week. Yan, kasi 5 oras tayo kada week. So, basta may pagkain nakatotal na 9 hours, na ang pinakamahalagang term dyan ay ito, unexcused. Sabihin ay, sabihin na lang natin na nalimutan ko yung term. Basta yung hindi valid yun, invalid pala. So, yung invalid yung excuse, hanggang 9 hours lang. Pag hindi valid yung pagkaka-excuse ng absence. So, sabihin nito, mayroong mga exception to. So, for example, pag kayo ay nagkasakit, kailangan ka ng medical certificate para maging valid yung excuse na, para maging valid yung pagiging absent. So, pag valid, hindi na siya kasama dito. Hindi porket absent, automatically papasok yan dito. Kailangan ay malaman natin kung valid ba yung reason kung bakit absent. So, pag hindi valid ang reason, dito papasok yan. So, walang problema ka kung absent, may sakit, as long as pagbalik ay merong medical certificate. Para maging valid yung reason. Pag walang medical certificate, hindi papasok yung ngayon dito. Okay, basta kailangan ng medical certificate at kaya nagpapa-medical certificate ay para matuto na kayo kung paano kumuha ngayon pa lang. Kasi pagdating din sa trabaho,
pag umabsent, yung iba, hindi, sabihin na natin hindi man lahat, pero meron pa rin iba na humihingi ng medical certificate. O di, at least man lang ngayon, na may practice na tayo kung paano ba, kumbaga kahit man lang brief idea tayo kung paano ba kumuha ng medical certificate. Okay. Hindi nyo kailangan gumasta sa medical certificate. Hindi ko lang sure kung yung sa munisipyo nyo ay may bayad na malaki. No. Kung libre, di ayos. Pero kung meron mang bayad, sigurado maliit lang kasi sa munisipyo. Pero usually, yan ay kinukuha sa hospital. Pupunta ka, papadoktor, papacheck kung ano nangyari sa iyo, tapos i-issuehan ka ng medical certificate. Okay? Again, kung walang sa Biserta ay ang tawag doon, basta may paraan na paraan ay punta sa munisipyo. Pag wala sa munisipyo, magtanong kung paano pinaka madaling kumuha ng medical certificate. Hindi niyo kumbaga hindi niyo kailangan punta sa hospital at saka doon maganap kasi medyo may sa Biserta may bayad yung doktor, may bayad yung medical certificate. Okay? Gagawa ng paraan. Katulad ng sabi ko, ngayon nga ay practice para malaman kung paano kumuha ng medical certificate. Para in case na sa pagtatrabaho, may idea na tayo. O kahit lumipat man tayo ng lugar. Okay? So yun ang medical certificate. Tapos sunod ay kapag merong activity sa school. So pag may activity sa school, ang kailangan ay syempre meron kang letter of excuse kung saan manggaling yung ano na yun, kung saan ka man, kung sports, kung singing, kung dancing, kung saan man. Okay? So, syempre may letter. Tapos, syempre, kailangan maliwanag din sa letter na yon nakasama ka. So, kung doon sa unang page pa ng letter, gandong ng pangalan mo, okay yun, walang problema. Pero usually kasi, yan ay madami. Lalo na kapag sports, hindi naman kasi isang sports. So, usually, may basketball, volleyball, may mga sepak takraw pa, et cetera, et cetera. So, usually, yun ay may separate na page na doon nakalista yung mga pangalan. So, ang gagawin ninyo, i-highlight ninyo yung pangalan ninyo para madaling hanapin. Okay? O basta gano'n na lang ang gawin. I-highlight ang pangalan para madaling hanapin, lalo na pag sobrang dami. Okay? O basta kailangan ng may kasamang patunay. No. O, kung may sakit, medical certificate, kung excuse letter, kaso kailangan ay maliwanag na nandun ang pangalan. Hindi ko tinatanggap ang basta medical na basta lang na letter of excuse lang. Kailangan ay kita ko doon ang pangalan. Okay? Kailangan maliwanag yung pangalan. Okay? Tapos itong pagpapaalam na to ay dadaanin na lang sa email. Kung urgent, pwedeng i-chat ako. Pwedeng gamitin ng Google Chat. Hindi na tayo gagamit ng ng Facebook na Messenger or GC. Pwede kayong gumawa ng inyo, pero wag nyo na akong isali. Ang dahilan ko rin ay para matuto din tayo na separate lagi yung messages ng pang-school at pang personal. At ganoon din kasi ang ginagawa din sa trabaho. Katulad sabi ko sa inyo kanina, may experience na ako sa trabaho at ganoon din kasi ang tawag doon. O basta yun, ganoon din kasi ang ginagawa din sa trabaho. May experience ako nung una, kung alam niyo yung Skype, bago siya mag-close nitong May, yun ang gamit namin dati. Sa Skype, tapos naka-block ang Facebook sa internet. So, through Skype lang. O di lahat ng usapan ay nasa Skype. Para maliwanag kasi doon na hiwalay yung pang-trabaho at pang-personal. So, ganun din ang gagawin ko ngayon dito. Kasi yun din ang nakasanayan ko. So, lagi magkahiwalay yung pang-school at pang-personal. Pero ulitin ko lang ulit, katulad sabi ko kanina, kung gusto nyo gumawa ng sarili ng GC, nasa Facebook, kasi alam ko naman na madali kasing accessible, madali ang Facebook, ay hindi ko kayo bibigay lang gumawa. Pero kung kakausapin nyo ako via email or Google Chat. Okay? Hindi nyo ako kakausapin via Facebook. Okay? So, Google Chat or email. Kumbaga para kumbaga business like ang natin, ang approach ng messages. Okay? Yan na, kaya rin ng email para kasama na rin nga ang pagpapaalam yung attachment doon sa email.
Pero katulad sabi ko, kung urgent, pwede naman Google Chat. Pero hihingan ko pa rin kayo ng email para properly document. Kasi ang email kasi ay considered na proper documentation compared sa chat. Yun kasi pinagkaiba ng dalawa. Ang email ay document. Ang chat kasi ay pwede kasi mabura or basta siya ay document pa rin pero improper. Okay? At yan duktong ay miss examination. So kung absent, tapos may exam, o basta nga ay valid ang reason, basta valid ang reason, walang problema, bibigyan naman ng special exam. Kapag At katulad din ng dahil ang design plate natin ay face-to-face, so kapag absent do sa design plate na schedule, di bibigyan ng pagkakataon na gumawa. Basta mahalaga lang ay may valid reason. Yan naman lagi, basta valid ang reason, walang problema. Hindi natin kailangan magmahabang usapan. Natatandaan na, valid ang reason. Then sunod ay, academic is dishonesty, yan ay kahit hindi explain, yan ay dapat sumisalita ay tapat na. Hindi naman kailangang explain lagi kung paano maging tapat. Tapos, ang dropping ay gagawin before mag-midterm exam. Ang dropping ay before midterm exam. Okay? Tapos, ito yung scope ng ating buong pag-uusapan sa buong set. Yan. So, week 1 nga ay ito. Orientation and introduction. Itong ginagawa natin. Sunod ay number 1, introduction pa rin sa kinematics. Introduction sa kinematics. Yung kinematics nga yan, narinig nyo na nga yun sa dynamics. Kaya nga, yung natutunan natin sa dynamics ay relevant pa rin. Hindi siya directly kaduktong kasi may ibang approach kasi sumisalita ay ang solution nito ay pagdodrawing. Yun na lang pinakamadaling pinakamadaling paraan ko paano sabihin yung machine elements. So nasasal tayo ng problem pero instead na may computation pa rin pero may kasamang pagdodrawing. Mahalaga yung drawing kasi siya ay part ng computation. Hindi lang basta i-drawing yung diagram as in literal na yung measurement nung drawing ay mahalaga. So kapag napapaikli ang iyong drawing, hindi mali na yun, automatic. Pag napahaba ay mali. Kung hindi lang basta drawing, dapat siya ay properly scaled. Okay? Kaya nga meron tayo dito introduction sa kinematics. The next ay yung tatlong analysis natin. So una ay displacement. Ito pala, hindi ko pala na-edit ito. So displacement analysis or position analysis. Yan. O pagkatapos niyan ay design plate number 1. O dahil tayo ay even week, so most probably ay gagalaw to. So sa tansya ko ay week 4 ito. Ang design plate number 1 ay week 4. Yan. So displacement analysis. Then next ay velocity analysis and then acceleration analysis. Which is yung tatlong yan yung pinag-usapan nyo nung kayo na dynamics. Yung position, or displacement, or distance, velocity, and acceleration. Ayun. Kaya may kaugnayan talaga siya. Yun nga, may kaugnayan pa rin siya sa dynamics. No, kasi yung distance, velocity, and acceleration ay pag-uusapan ulit natin dito. Kaso hindi na tayo gagamit nung equation niya dati sa dynamics. Wala nang d is equals to bt plus 1/2 at squared. Wala na yan. Hindi na gumagamit na. Wala ring b is equals to b plus 80. Wala na. So lahat na yun ay padadahin na sa drawing. Walang ganun walang ganun dito. So, yun yan, distance, velocity, and then acceleration. Then after that ay design plate number 2. Then after nito ay midterm exam. So usually ang midterm exam ay 9. Pero dahil sa sobrang dami ng subject, yan ay usually ay 8, 9. Kaya mangyari ngayon, itong design plate number 2, hindi ko sure kung pwede natin isingit ng 6 kasi masyadong maaga ang 6. Kasi katatapos lang ng 4. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Pero ang pinakamaagang pwedeng i-assign na week yung plate na to
ay 6 kasi ang 8 ay minsan ay nag-overlap para sa midterm. May chances na 9-10 pero ang pinaka-common ay 8-9 ang midterm exam. Okay? Kaya ang pinakamalapit na pwedeng i-assign ang design plate number to ay week 6. Then, sunod ay midterm exam ay ito. Tapos ang sunod ay ito, come in gear. Come in gear. Tapos yung come at gear na yan ay mayroong kanya-kanyang design plate. So mayroong design plate para sa come at may design plate para sa gear. Itong flexible transmitting element, ito usually sa dulo ay nilalakdawan ko na. Kasi itong dalawang ito ay sobrang dami ng pag-uusapan. Na ito rin namang flexible transmitting element, yung tatlong yan. Yan din naman kasi pag-uusapan nyo ulit. Yan din kasi i-discuss nyo rin sa yung sunod na yung sunod ng machine elements. Kaya ang ginagawa ko dyan, nilalakdawan ko na yan at total, yung mga elements na nandyan or yung mga pag-uusapan dito ay masyadong maliit para i-apply sa machine elements. No, kasi pagdating kasi dito, may mga forces na to. Eh, ang pag-uusapan lang kasi, pagdating ng machine elements ay kinematics. Pag sinabing kinematics ay motion lang. Kaya nga kung napansin nyo, distance, velocity, and acceleration. So may salita, wala tayong pag-uusapang force. Wala rin tayong pakialam kung gaano man kabigat ang kada parts. So lahat sa atin ay weightless. Kasi hindi natin pag-uusapan ang mass at ang force. So puro motion nga lang. Literal na gumagalaw lang siya. O, yun ang pinagkaiba niya. No? Kaya nga, pagdating kasi dito sa flexible transmitting elements, ay ito kasi automatically may mga kasamang force na. Di yung force, dito sa sunod na subject na lang yung pag-usapan. Pero lahat ng mga to, lahat ng to, hanggang dito sa gear na to, pwede natin pag-usapan na purely motion lang. Walang force na pag-uusapan. Pwede yun. Hanggang dito sa gear. So yun ang focus nga nito, ito ay purely motion lang. Kaya ito, tandaan nyo ito. Kinematics lang siya. Okay? Mataas yung schedule, tapos balikan ko lang ulit yung yung ating libro. Ayan. Pili na nga lang sa dalawa. No, kasi yung ibang instructor itong ginagamit, design of machinery. Ang dahilan lang kaya ito dahil mas bago. O yun lang talaga yun, no? Kasi ang target naman kasi lagi ay mas bagong references. Yun nga lang, katulad na sabi ko sa inyo, mas kabisado kasi ito. Yan. Kabisado ko kasi ito. Kaya yun yung ginawa ko number 1 na reference. Pero hindi ko naman tinatanggal itong kay Norton. Okay? Baka may tanong? Baka may tanong? So good morning po sir, permission to speak po. Sige, go ahead. Magtatanong lang po sir kung ano po yung mga materials na kailangan po namin i-ready para po sa game plates po. Sige. Thank you. Sige. Salamat sa tanong. Salamat din sa pagpapaalala. Ayan. Kaya hiningi ko yun at mukha kami nakalimutan niya ako. Ayan. So, para sagutin ko yung tanong mo, antay ha. Ayan. At katulad sabi ko sa inyo ha, ulitin ko lang ulit, ang pinipresentan ko ngayon sa inyo ay cellphone ha. Cellphone ito, hindi ito laptop. Kaya medyo kakaiba ang ating ang magiging itsura ng lahat-lahat. Yung nakita nyo kanina ay yun. Application yun sa Android. Okay? So para dun sa tanong niya kung anong gagamitin ay ito. Share ko lang ulit ang aking screen. Tapos, punta tayo sa camera. So, ito ang aking gamit. Yan. Yan. So, ito ang gamit. Sa yung para sa design plate number 1, so syempre, bago tayo mag-design plate number 1, ang automatically yung kailangan ay compass.
So may tatlo lang akong compass para hindi ako magpaganon-ganon ng ng measurement kasi hindi naman iisang measurement ng compass. Kaya kumbaga wag kayong mahili kung meron akong tatlong compass. Para lang kasi madali ako mag-switch ng dimension kaya meron akong tatlong compass. At syempre, pangsulat at pangsulat. Okay? Pangsulat at pangsulat. Syempre, permanent at lapis. Pwede namang ganito ring lapis. Hindi lang ang problema kung gantong lapis ang gagawin. Pero mas uniform lang kasi kapag mechanical pencil. Then, yung ruler, syempre ruler. Ngayon, ang suggestion ko para sa ruler ay ito. Itong Amspec. Nakita nyo naman yung brand. Ito. Amspec na ruler. Kasi dahil ng measurement niya dito, yung scale niya sa both inches at centimeter. So sabihin ba, pares natin gagamitin. Minsan tayo mag-inches, minsan tayo mag-centimeter. Yung iba kasing ruler, for example, ay ito. For example, ito. Hindi masyadong kilalang brand. Pag pinagtapat nyo kasi yung measurement niyan, ng scale, kumpara dito sa Amspec, itong Amspec, itong sa likod ng Pag pinagtapat nyo kasi yan dito, so for example, yan. Pag pinagtapat nyo yan dito, pagdating kasi dito ay nasa ala. Ayan, may offset na agad siya dito. Okay? Kaya ang ginagamit ko itong Amspec kasi, ang Amspec kasi pagdating doon sa steel roll, ito kasi rin kasi ang itong, huwag yun na tingnan nyo siguro yung brand, pero ito yung usually ginagamit sa trabaho. Ito rin yung brand na to. Ganito rin kasi ginagamit sa trabaho pag nagme-measure kasi. Ito rin kasi ay kaya bakal ay para properly calibrated. Yun nga, salita itong ruler na to ay doon sa trabaho ay pinapaka-calibrate pa. Dilitin ng tama pa yung calibration. At pag tinagtapat nyo kasi yung dalawang yan, base doon sa steel rule na yan, pagdating dito ay, tapat siya. So, sakto kasi ang measurement. Kaya ang suggestion ko na lang, instead na steel rule, ito na lang Amspec na. Ang Amspec na lang, no? Kung meron kayo nung wala yung ruler ko. Ito, andito. Kasi yung Orion ko. Meron Orion or Prince na na ruler, pwede rin yan. Wala. Anyway, di ko makita. Mayroon pa kasi yung malambot na ruler. Minsan din kasi tumatama yung Orion na na ruler. At ang isa pang pwedeng gamitin ay itong mahal ng kaunti, itong Faber-Castell. Ang problema lang kasi sa Faber-Castell ito, yan. Madali kasing matanggal yung kanyang print. Hindi katulad ng Amspec, may bangas-bangas pero buong buo pa yung printing niya. Kaya ang suggestion ko, Amspec na lang. Sana nga ito, Faber-Castell kasi mas maganda yung pagka-plastic niya. Ang problema lang yung printing niya, ayan. Madali kasing kita niyo na siguro. Ayan. Ito, yan. Kita niyo, tanggal na agad yung first na part niya. Kaya ang nagtagal yung Amspec. So ang suggestion ko, kung may Amspec na ruler ay ito. Kasi ito rin yung mismong gagamitin din natin sa pag-measure. Okay? Kaya nga mahalaga yung measurement. Kaya kung napansin nyo, hindi lang basta ako nagsabi na bumili kayo ng ruler. Okay? Kasi ganito rin yung sunod. Sunod ay yung triangles. Yung 45 at 3060 na triangle. At kaya rin ito, ang brand ay Delhi. Kaya rin itong Delhi din ito kasi nga pag pinagtapat niya yan doon sa centimeter, magkakatapat yan. Paligtarin ko kanina. Eto, yan. So pag pinagtapat nyo kasi doon sa 23, tapat-tapat siya. Yan. Yun ang talagang dahilan. Kaya medyo pili ako doon sa Delhi ulit. Hindi ko sure kung anong number nito, pero ito yung number niya, yan. 6425. Yung Delhi para sa size. Hindi ko lang kung ito ba yung 16. Basta yung measurement to Basta ruler yata to. Ruler tawag dito. 6 inches. O ruler nga. Yan. Dahil 11 and a half Alam ko usually yun ang measurement niya. Yung measurement dito sa dulo. Basta Amspec na ruler.
Pwedeng itong Delhi na triangle. Ito extra lang ito. Itong mga triangle na to, pag kailangan lang, pero ito yung usually major. Tapos ang sunod ay ito. So hanap kayo ngayon ng yung tatlong set na French curve. Ito. Ito yung malaking number 9. Ito. Kasi na 9 tapos pagka. Ito. Tapos yung ito ay yung pa-S. Kasi pag ganyan ang shape niya. Hindi kita siguro. Dito sa pa-S. So yung S, lagayan. Tapos yung parang plancha. Yan. Para plancha. May hawakan kasi dito. Tapos tinatawag sa kanila. Ayan. So hanap kayo ng tatlong piece na French curve. Okay? Ang dahilan lang ito kasi ang madami kasing curve na nag-fit dito. May French curve pa kasi na isang perasong malaki lang. Hindi ko sinasuggest yun kasi kakaunti lang ang nag-fit na curve do. Excuse lang. Yan, excuse me. So, katulad sabi ko, mas marami kasi nag-fit na curve dito kaysa dun sa isang malaki. Yan, kaya itong pinapaano ko, itong tatlong piece na ito. Tatlong piece na French curve. Okay? Di ko lang tanda ko ng brand ito. Wala kasing print. Pero, wala namang particular brand. Kasi wala naman walang scale. Basta may curve lang. Okay? Ito nga lang kaya ako na mayroong particular brand kasi kailangan kasi yung scale ay tama. Ayan. Tapos kita nyo naman, kahit bugbog na sa loob ng aking lalagyan ng ito, buong buo pa rin yung ano niya, yung print. No? Ano, kita nyo. Yan ay bugbog na sa loob ng lalagyan ko pero buong buo pa yung print. Kaya nga, yan ang sinasuggest ko. Yan. Tapos, syempre, protractor. Yan. Ang brand nito ay Orions kasi mas tama din ang ano na measurement kumpara dito kay Dell. Pag pinagtapat nyo kasi yan ay magkakatapat din. Kumbaga, magkakatapat kasi lahat. Pag pinagtapat-tapat nyo yan, magkakatapat. Kasi lagi, para for consistency ng measurement. Meron kasi nga, katulad nito. Itong nasa loob ng nito, sala are. Kahit daily din ito. Pero sala yan. Counting-county lang. Yun ang problema ay counting-county lang ang error niya. Yan. Hindi lang kita. Basta may maliit na error doon. Sa pagitan. Kaya yung maliit hindi ko tinitingnan. Kaya ayun. Yan. Itong dalawang ito, sakto to. Itong dalawa. Sakto ang print niya. Sakto ang print ng dalawa. Okay. Ayan, protractor. Then, option ay yung template na bilog. Ito ay sa pa naman. After pa ng midterm kagamitin itong bilog. Pero katulad sabi ko yung option. Kasi pwede niya naman gawin yung bilog sa compass. Usually kasi ay yan, yung mga maliliit, yung gamit mo kasi dyan ay para dito sa mga maliliit. Ito kasi mga malalaki na to, pwede na talaga to sa compass. Pero itong mga yan, lalo na yung 3, ito ay mm. So 3 mm na diameter na bilog ay masyado nang maliit para sa compass. Okay? So ngayon, ang pinakamahalaga muna sa ngayon ay syempre yung ruler, straight edge, compass. Kasi yun ang gagamit. Kaya yun ang sinasabi kong hinahanap ko, pinapanap sa inyo, ito na kasi gagamitin natin para sa design plate number 1. So currently ang target ay week number 4. So, ang design plate number 1. So may isang buwan pa, no? Ruler, protractor, at itong tatlong set ng French curve. Okay? Ito, pwede naman tumiram ha. Maghanap kayo ng mga graduate na hiram kayo ng ganito. Katulad sabi ko, walang particular brand ito kasi wala namang scale. Wala namang sinusukat tayo. Ito, kaya nga nag-set na ako ng particular brand kasi mayroon niyang scale. Okay? Narinig kaya ako? Hello? Narinig kaya ang sinabi ko? Yes po, sir. Noted. Ayan. Sige, thank you. Ay, mali. Okay, kita ko yan. Thank you. Sa reaction na yan. Yun ang problema pala sa Android na ito. Hindi ko makikita ngayon ang inyong reaction. Yan, nakikita ko lang pag okay nandito sa interface na ito. Ay, napindot lang siguro. Okay?
So kaya, ang gagawin nyo ngayon, kung may tanong, kayo yung literal ay make. Ayan. Permission to speak. Sige, go ahead. Sa triangle po, ayos ganun po Hmm. yung Delhi na 6430 po. Baka mas malaki lang yun? Medyo malaki nga po, medyo malaki. Walang problema doon. Walang problema. Thank you po. Yung sinasabi kong number na yun, yung size lang yan. Magkakaibang sizes lang yun. Yun ha. Basta ang hanapin ngayon para sa design plate number 1 ay protractor, ruler, na at least wag yung 6 inches, wag yung kakalahati ha. Yung isang ruler na agad ang hanapin. Tapos ay French curve. Okay? Yun ang kailangan ngayon. Sir, Sige, go ahead. please po, meron po bang module? Ano ulit? Meron po tayong module. Ano na lang, PowerPoint na lang ay ibibigay ko sa inyo. Yun ang pinaka-module natin. Sige po, thank you po. Sige. Basta lahat ng discussion natin ay padadaanin natin lagi sa Google Classroom. Yan. Pati itong syllabus na pinakita ko sa inyo kanina ay sa Google Classroom ko rin i-share sa inyo. Okay, mag-alala. Ayusin ko lang. Okay? So, ano ba? Baka may tanong pa, baka may nalilimutan pa ako bago ako magdiretso sa sunod na agenda. Ano pala, no, compass. Oo nga, hindi kayo makakagawa ng walang compass. So, hahanap na ng compass. Yan. Hanap na ng compass, ha. Yung matangkad-tangkad na kaunti na compass, wag naman yung punggok na Kasi basta may mababang compass. Malalaki kasi yung natin. Siguro yung kasa hanggang 6 inch siguro. So, ang term nila ay 6 inch na compass. Okay? So, kung walang tanong, ay proceed tayo sa sunod. So, kanina ay nagpakilala na ako. So, kayo naman, term naman ninyo. Tapos na rin to, pang-check na rin ng attendance. Tapos ang tanong ko lang para sa lahat, kapag tinawag, ang sasagot lang ay kung paano ko, sa paanong name ko kayo tatawagin. Yan. Nickname or sa English ay how would I call you? Okay? Alphabetical, ulitin ko ulit. Pag tinawag, ang sasabihin lang ay kung sa paanong name ko kayo tatawagin. Sa English ay how would I call you? Okay? Alphabetical tayo. So tama naman section 5. So section 5. Yeah. Okay? Starting with Aguila Merilay Sherry. Lay na lang po. Lay. Thank you, Lay. Ay, kung muna, bago pala magdire-diretso, may nakasay na ba sa ating representative? Meron na po kami, sir, class representative po. Sino? Si Miss Magsino po. Ako po, sir. Ayan, Magsino. Okay. So, ikaw ang una. Primary. May secondary ba? Yung padalawa? Meron po, sir. Sige, sino naman ang kasalit mo? Si Alaysa Salameda po. Anong apelyido? Zalameda po, sir. Salameda. Z pala. Sige. Basta mamaya kayong dalawa ha, may sasabihin akong instruction. Pakikinggan ha, pero mamaya na siguro kay Miss Magsina. Okay? Tuloy-tuloy muna tayo. Sige, salamat doon. Balik muna ako sa attendance natin ulit, no? Tapos na ako kay Lay. Ang sunod naman ay si Alamano, John Paul. Paul na lang po, sir. Thank you, Paul. Sunod ay Alcantara Lawrence. Alcantara Lawrence. Wala pa, no? Wala. Sunod ay Aliali
Jan, Iyan na lang po. Ian. Apo, Okay. sir. Ikaw nga magbanggit ng buong pangalan mo. Jances Ian Alyali po, sir. Alyali, Jances. Jances. Apo, Okay. Pero Ian na lang. Sige. Thank you, Ian. Apo, sir. Sige. Paalala ko rin. Anyway, sunod. Alimagno. Francine. Francine po, sir. Francine na lang po. Okay. Thank you, Francine. Sunod. Anakan. Jan. Cristel. Ano yan? Jen na lang po. Jen. Yes po. Jen po. Jen. Ikaw na lang magbanggit ng buong pangalan mo. Banggitin mo nga buong pangalan mo. Jen Cristel Anacon po. Nabagal. Thank you, Jen. Tinatanong ko lang para pag sinabi ko yung buong pangalan, alam ko yung yung puwan na banggitin, ha? Anyway, proceed tayo. Arcelias Kirk Philip. Good afternoon po, sir. Kirk na lang po. Thank you, Kirk. Sunod. Arena. Kian Nicole. Kian na lang po. Kian. 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 Ayan. Thank you, Kian. Sunod. Arpia, Aril, Rosh. Aril na lang po. Aril para. Aril. Arpia nga ba? Arpia po. Arpia. Ayan. Arpia. Aril Rosh. Thank you, Aril. Sunod, Atienza, Patrick Joshua. Patrick na lang po. Patrick. Thank you, Patrick. Sunod, Barion, Sophia Nicole. Sir, permission to speak po. Sige. Nag-chat po kanina si Safia. Nasa school daw po siya. May inaasikaso lang daw po. Hindi man lang siya nakasali ngayon. Online naman tayo. Nag-join po siya kanina pero mahina daw po ang signal sa school. Sige. May sinasabi? Sige. Ayan si Lawrence. Ay, mamaya babalikan ka ta, Lawrence. Sir, permission to speak din po. Ako po kanina naka-attend po ako. Kasalukuyan pong nawalan lang po ng internet nung nagkataon po na kayo'y attendance po ata. Sige, balikan na kita. Total, dito ka na rin naman. So, Alcantara Lawrence. Sa panang name kita tatawagin? Sa panang name kita Lawrence tatawagin? na lang po. Yeah. Okay na po, sir. Okay na. Thank you po. Ayun na. Okay, walang problema. Yun na lang, pakisabi na lang kay Sophia na baka pwedeng saglit lang na Sige po, sir. babalikan ko na lang kapas yan. Sunod, Buwan, Angel Joyce. Good afternoon po, sir. Ano ulit? Medyo mahina dating mo? Paulit, mahina dating mo? Malayo ang mic mo? Good afternoon po. Ayun. Lapit-lipik ko ng kaunti sa mic. Puro ingay naririnig ko. Pasensya. Isa pa ulit. Good afternoon po, sir. Sige. Angel na lang. Sige. Thank you, Angel. Yes, sir. Thank you po. Okay. Sunod, Katapang Kyra. Kyra na lang po, sir. Kyra. Thank you, Kyra. Sunod, Kokosa. Ninya Alexa. Ninya na lang po.
Tama ang pagkabagit ko ng apelyido mo, Kokosa. Yes po. Thank you, Ninya. Sunod, Cruzat. Ano to? Camille? Zamil? Baka Zamil. Shamil po. Shamil. Okay. So, paano name kita tatawagin? Shamil na lang din po. Shamil. Thank you, Shamil. Sunod. Ano to? Dijan? Hindi mo siguro, no? Dihan? Mary Ann Ronaldin. Dehan. Okay. Okay. Thank you, Ronaldin. Sunod. Del Mundo. Noelin Cake. Good afternoon po. Nawilin na lang po. Thank you, Noelin. Sunod. Delen Kate Hillary. Okay. Good afternoon po, sir. Kate na lang po. Okay. Tama yung second name mo, no? Hillary. Apo. Sige. Pero you prefer to you prefer to be called Kate. Apo. Okay, thank you, Kate. Sunod, De Los Santos, Carl Andre. Good afternoon po, sir. Carl na Dr. lang. Ned. Thank you, Carl. Sunod, Dimandal Jed Robin. Dimandal? Tama naman yung pag-read ko. Dimandal? Wala. Gascol? Dimandal? Wala. Sunod, 12, Carl Emmanuel. Good afternoon po, sir. 12 na lang po. 12. Thank you, 12. Sunod, Espinelli. Jeneline. Janilyn na lang po. Jeneline. Thank you, Jeneline. Sunod, Generoso. Genus by Bryson. Good afternoon po. Janus na lang po. Genus. 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 Thank you, Genus. Sunod, Gilles. Alessandra. Good afternoon po. Alessandra na lang po. Alessandra. Thank you, Alessandra. No, sunod, Hermoso. Vladimir. Good afternoon po. Vladimir na lang po. Vladimir. Thank you, Vladimir. Sunod, Hernandez. Hermione. Unique. Good afternoon po. Unique na lang. Tama yung bagay ko sa first name mo na Hermione. Hermione po. Hermione. Sorry. Yes po. Sige. Thank you, Unique. Sunod, Magsino. Mika Janel. Sir Mika lang po. Mika. So, isasabi ko na dito si Miss Alameda. Nandiyan ba si Miss Alameda? Kahit taas na lang ang kamay. Yes po, sir. Sige. Okay. Sabay kayo ha. So, itong instruction ko to ay para sa inyong dalawa. So, sa'yo lang Miss Alameda in case na absent lang si Mika. Okay? So, Mika, ganito ha. Pag kasi gantong online, at pag ako meeting natin ng general, so sa'yo ko na lang ina-assign yung pagsasagot na yan. So, yung general na tanong, for example nga, kung narinig ako, kung kita ba yung nasa screen ko ngayon, na ang purpose lang kasi ay para una, may naka-assign na tao, okay? Para may sasagot, okay? Kasi kahirap nung online na walang sasagot. Hindi ko ngayon masabi kung ako ba ay connected or ayaw lang sumagot. Okay? Kaya sa'yo ko na ina-assign. Padalawa ay pan-check din kasi nga kung ako ay online baga o hindi. Sige po, sir. Thank you po. Sige. Okay. Tapos na rin para hindi sabay-sabay. Kasi pag wala akong inassign na tao, ang mangyari, either pauyuhan or sabay-sabay na. Kaya sa iyo ko na inaatas yung trabahong yan. Tuwing online lang naman. Okay? Okay po, sir. Noted po. Sige.
Tapos, tapos dahil ikaw na rin ang representative, ay di most of the time ay sa'yo ako makipag-usap na pag may kailangan ako sa klase. So kaya hindi na rin ako nagpagawa ng group chat kasi ang gagawin ko na lang, ikaw na lang yung kakausapin ko, tapos ikaw na lang may pag-usap sa klase. Okay po, sir. Okay, sige. O basta gano'n na, pero pag may, ano naman, kung pwede naman ako i-announce, di pwede ko naman siyang i-announce na lang sa Google Classroom. So either papadaan ko sa iyo o sa Google Classroom na lang. Basta yung kumbaga ang communication ko sa iyo lagi dadaan. Okay? Sige po, sir. Sige. O para sa lahat kasi usually kasi na rin ay gano'n din kasi sa sa hierarchy ng pasensya kung kayo kino-compare ko sa trabaho. No, kasi nga ang mangyari din naman pagkatapos kasi ng inyong pagpasok ay trabaho. No, para kumbaga may idea na kayo dahil yun din ang ginawa din sa akin nung ako nagtatrabaho. Na nangyari, yung manager, hindi yan didiretso sa inyo. Yan ay ginadaan sa supervisor niya. No, unless walang supervisor, no, diretso yung manager sa inyo. Okay? Pero pag mayroong in between, laging dadaan sa supervisor bago dumiretso sa inyo. Kasi laging may hierarchy. Okay? So kaya yung presidente, unless urgent na kailangan dumiretso sa inyo, yan ay laging dadaan sa hierarchy ng Tapos ganun din kapag pinagalitan, no? Pag kayo may mali, hindi naman kayo agad ang dire-diretso papagalitan. Dahil papagalitan mo na yung inyong manager, dadaan sa visor, bago kayo. No? Ganun ha. Kaya kung napansin nyo, parang lagi kaya may padapadaan ko muna kay Mika, saka sa inyo. Okay? Pero pag may kailangan kayong diretso sa akin, for example, ay pag-absent ha, ganito ha, para maliwanag. Yung pag-absent, kayo ang magpapaalam, hindi nyo na kailangan ipadaan yung kay Mika. Unless otherwise, kumbaga urgent na kailangan sabihin kay Mika. Okay? Pero ang pag-absent ay i-direct nyo na sa akin. Ang dahilan kasi nun ay kayo ang a-absent, hindi si Mika. Kaya kayo dapat ang diretso magpapaalam sa akin. O yun lang ang pinagkaiba nyo. Pero pag may information na kailangan ipadaan sa representative, walang problema kung papadaan sa representative. Pero yung pag-absent ay kailangan diretso kayo sa akin. Okay? Maliwanag ka. Kahit na lang, thumbs up na lang kung narinig ang sabi ko niya. React nga tayong thumbs up. Thumbs up na lang. Yan. Thank you. Yan. Thank you sa lahat na nag-thumbs up. Yan. Hindi ko na maisa-isa. Yan ha. Basta, yun lang. Pag-absent, magpapaalam, diretso sa akin. O ba't may nakita akong puso? Hindi ko na napansin. Okay? Salamat nga pala doon, Mika. Okay po, Diretso sir. tayo. Okay. Sige. Diretso tayo. Sunod, Mercado, Gian, Leslie. Good afternoon po, sir. Gian na lang po. Tama naman yung Leslie nga yan. Baka Yes mali. po, Les. Tama. Okay. Leslie. Thank you, Gian. Sunod, Motas, Giancarlo. Good afternoon po. JC na lang Good afternoon, JC. Thank you, JC. Sunod, Olabe, Fiona Luis. Good afternoon po. Fiona na lang po. Thank you, Fiona. Sunod, Patulot, Rael Beatriz. Naka-on lang mic. Medyo may lang po dito. Wala kang check. Basahin natin ang chat. Parang lang, no? Nandito. Ano? Ito pala in-call message. Yan. Maingay lang po dito sa FDC. May going na. Rael, sige. Walang problema doon, Rael. Sige. Thank you, Rael. Okay. Sunod. Perez. Krisha Jane. Jean pala. Krisha Jane. Good afternoon po. Krisha na lang po. Krisha. Thank you, Krisha. Sunod. Perez. Kent Benedict. Good afternoon po. Kent na lang po, sir. Thank you, Ken. Sunod. Tita. Berlin. Marian. Good afternoon po. Berlin na lang po. Berlin.
Berlane. Thank you, Berlane. Sunod, Rojas, Raven. Baka Raven. Rojas, Raven. Baka Raven to. Hello? Rojas. Paul Rojas. Hindi, alphabetical to sa pangalan. So, R. Raven. Wala. Wala. Lista natin na wala. Balik tayo. Sunod. Salazar, Trina, Angeli. Good afternoon po, sir. Trina na lang po. Trina. Thank you, Trina. Sunod. Ano to? Sanyano. Ayun, Sanyano, Elena, Nicole. Helena na lang po, sir. Ano ulit? Helena na lang po. Ano ulit? Helena na lang po. Helena na lang. Okay. Nag-error kasi kanina eh. Yung may tunog robot. Yan. Anyan. Tama nga, pagkakambanggit ka na. Ikaw nga magbanggit ng apelido mo. Sanyano po, sir. Sanyano, okay. Thank you, Elena. Sunod, Santos, RB, Isaac. Isaac. Good afternoon po, sir. RB na lang po. RB. Ano, Isaac o Isaac? Isaac po. Isaac. Anyway. Thank you Don RB. Sunod, Sarabia, John Paulo. Sige, go ahead. Parang puro static lang narinig ko. Minimik agad. Paulo na lang po, sir. Ayan. Sige. Thank you, Paolo. Sunod, Seryosa, Joshua Miguel. Good afternoon po, sir. Joshua na lang po. Thank you, Joshua. Sunod, Sumadsad, Maureen. Good afternoon po, sir. Maureen na lang po. Maureen yun. Mali ang sabi ko. Maureen Tamaga. po. Ano ulit? Maureen po. Maureen. Rin po. Maureen. Okay. Medyo may problema lang sa mic kasi. Yaman na. So, Maureen. Thank you, Maureen. Sunod, Tolentino. Gerard Miguel. Miggy na lang po, sir. Ano ulit? Miggy. Miggy po. M-I-G-G-Y. Miggy. Miggy. Yes po. Okay. Thank you, Miggy. Sunod, Valeriano, Ryan. Ito pa, Valeriano, Ryan. Ano pa ito? 742. Tatlo. Ito na ito. Tatlo na nga. Ayan na nga pa tatlo. Valeriano, Ryan. Okay. Sunod, Villena, Jerome Kerbin. Good afternoon po. Jerome na lang po. Then, sunod ay Zalameda, Alaysa, Gabriel. Good afternoon po. Alaysa na lang po. Pero Gabriel. Gabriel po. Gabriel. Anyway, Alaysa, sana narinig mo yung sabi ko kanina kay Mika. Pero yun lang naman in case na absent si Mika. Yes po, sir. Ayan na siguro. Kaya, pero ano na rin siguro, tulungan mo rin si Mika in case na meron akong pagagawang kailangan niya ng tulong. Okay? Hello? Narinig ako? Rinig po, sir. Yeah, sige.
Antay pala, no? Balikan ko lang yung tatlo ulit. Si Barion ito pala, si Barion. Barion, Sophia Nicole. General ulit. Good afternoon po, sir. Good Sophia afternoon na din. lang po. Sophia na lang. O para maliwanag sa lahat, ani pala, balikan ko nga muna. Dimandal, Jed Robin, wala. Nagsisave ang aking Excel. Sunod ay ano pala, Rojas, Raven, Rojas, wala. Sunod ay Valeriano, 5 plus 7, 42. So, okay. Ayan. Ang yun ang updated. Pero okay. And okay, mag-alala nga ha. Ito nga ay i-share ko din sa inyong sa Google Classroom. Itong PowerPoint na to. Pero sa ngayon muna ay diretso muna tayo sa introduction. Diretso na tayo sa introduction. At sa may salita kasi madami-dami din kasi ang pag-uusapan natin. So, buwasan ko lang ng kaunti yung So, kumbaga para man lang alam nyo kung anong bang in-expect natin pagdating sa machine elements. Okay? Na? Okay, ito na lang. Kaunti lang. Alam ko medyo madami pero kaunti lang. So, ang pag-uusapan niya natin sa machine elements ay dalawang part yan. Dalawang part. So, una ay ito. Kinematics. Okay? So, ang kinematics ay study of motion without considering the forces that produces the motion. Sa may salita, ang pag-uusapan nyo lang natin ay itong ang tatlong ito. Yan. Kaya katulad kanina, binanggit ko nga yung distance, na ang tawag nga natin dyan ay either displacement, ay pwede rin tawagin siyang position, pero from this point out, ang tawag natin sa kanya ay displacement. Okay? So, displacement, velocity, and acceleration. So, yan yung mostly pag-uusapan natin. Kasi nga, ang pag-uusapan lang natin ay motion lang. At ang parameters nga lang ng motion, itong ang SBNA. Yan. So, siguro na rin yun yung term na yun, yung SBNA. Yan nga lang yung motion lang na walang consideration sa forces. Okay? At katulad ng sabi ko rin kanina, mayroon ako nabanggit ng mass kasi yung mass ay katabi lang nun ay force. Na ang kulang lang sa kanya ay acceleration para maging force. Pero wala nga tayong consideration sa mass. So purely motion lang tayo. So hindi natin tinitingnan kung kasing laki ng mass or kasing laki ng kung kasing bigat ng mass or kasing liit ng buhangin. Basta ang tinitingnan natin ay check kung paano gumalaw. Okay? Yun ang pag-uusapan natin pagdating sa kinematics. Tapos ito kasi, kaya natin pinag-uusapan ito kasi siya yung pinaka first stage ng design. So ito yung stages ng engineering design. So magsisimula muna dito sa kinematics.
So, ang kailangan muna kapag tayo gagawa ng makina, ay kailangan muna natin munang ma-check kung gumagalaw ba siya. Okay? Kasi kung sa simula pa lang hindi yan gumagalaw, bakit pa natin kailangan pang idiretso siya sa susunod na step? So, kaya kailangan muna meron tayong kinematics. Yan. Tapos, pag na-check natin na siya yung bagay gumagalaw according sa kanyang intended na motion, saka ngayon natin siya i-check yung kanyang forces involved. Ayan. So, kaya inaalam natin ngayon yung forces involved through statics and dynamics. At pagkatapos natin malaman yung forces involved, ina-apply ngayon natin siya dun sa mismong kada elements. Kaya ngayon titingnan natin yung stresses involved. At pag nalaman ngayon natin yung stresses na involved, saka natin ngayon lalagyan siya ng dimension, which is ito, machine design. Yan. Yan, ang component dimension para ma-take niya yung working stresses. Kaya sa simula pa lang, kailangan ma-check natin kung gumagalaw ba siya according sa intended na function. Okay? Kaya ngayon yung first stage. Yan. According nga dito, first stage ng design. Yan. Ang dahilan nga nun ay kinematically feasible. Sa may salita nga ay siya gumagalaw according sa kanyang intended function. Okay. Tapos, di pala, no? So, nasa kinematics pa rin tayo. So, ang kinematics na pag-uusapan natin ay 2D motion or planar motion. Okay? So, sabihin, ang dimensions lang natin ay hanggang plane lang or 2 dimensions lang. Alam ko ang space natin ay 3 dimension. Sa madaling salita kasi ay madali kasing intindihin kapag siya ay planar muna ang motion natin. Okay? So magsisimula muna tayo sa planar motion or 2-dimensional na motion. Yan pagdating sa 3D motion, yun lang kasi sa madaling salita ay dagdag complication na siya. Kaya nga mag-stay muna tayo sa plane motion. Okay? Tapos, sa plane motion ay mayroon tayong dalawang type ng motion. Yun ay either translation or rotation. It is either translation or rotation. So, sa translation, ang mangyayari yung position ng individual part ng kabuuan ng body ay hindi nagbabago-bago with respect to with each other yan. So, kung napansin nyo, ito na lang, mas madali kasing intindihin. So, ito yung sample ng translation. Yan. So, una muna ay yung position with respect to the other nung dalawang point dun sa isang body. So, itong oblong na to, yan yung nagre-represent dun sa body. At meron nga tayong dalawang point A and point B. Ngayon, pag gumalaw yung ating object na yan or yung rigid body natin yan ay yung position with each other nung dalawang point na yan or kahit yan pa kadami yan, ay hindi nagbabago-bago. So kung napansin nyo, nag-move siya pataas na gano'n, tapos bumaba ulit, pero hindi nagbabago-bago, hindi nagpapalit yung relative position nung dalawang point natin to each other. Kasi gano'n din na nangyari din dito sa baba. So siya ay moving in a straight line, ito nga lang ay curved line. So kaya ngayon, itong nasilalim na to, ang tawag din ay rectilinear motion or rectilinear translation. Kasi siya ay moving in a straight line. Ito naman ay, hindi ko lang nalagyan dito. Di curve naman siya. Di yan ay curvilinear motion. Or dahil translation siya, so curvilinear na translation. Kasi ang line na na-form niya ay curve. Curve kasi yung line. Kumpara dito, straight line, ang term kasing another term sa straight line ay rectilinear. Straight line. Kaya nga siya, nandyan pa rin yung term na translation kasi nga, ang point, relative position, para ba, magandang term sa rin. Basta yun ang pinaka-malapit na term. Yung position ng A, according sa B, yung position nila, kung napansin nyo, daging nasa ibabaw pa rin yung A sa B. So kahit anong paggalaw ng ating oblong na ito, na yung oblong ang yan yung nagre-represent nung sinasabing rigid body. So yung rigid body, yung oblong, yung position, yung point niya sa loob, sabihin natin yung A ay palaging nasa ibabaw, directly ibabaw, nung B, hindi nagpapalit kahit paano gumalaw yung ating rigid body.
Tapos sunod, no, magkaiba ngayon yung path at yung displacement. So dito kasi sa rectilinear motion or sa rectilinear translation, yung path ay diretso. Ang displacement kasi ay diretso din from point 1 to point 2. So diretso lang din. Kaya pagdating sa rectilinear motion, the same ang path at ang displacement. Pero pagdating sa curvilinear motion, yan, katulad na pinapakita ko ngayon dito sa tabing ito, magkaiba ngayon pag pinag-uusapan ay yung mismong path, which is ito yung itim, yan. Kaya ngayon yung path, at yung measurement ng displacement. Kasi ang displacement ay yung point-to-point na measurement. So yun ang pinakaiba ng dalawa. Kasi pagdating sa rectilinear motion, magkaparehas yung displacement at yung path kasi nga nasa isang, parehas silang straight line sa Minnesota. Pero pagdating sa curvilinear motion, magkaiba yung path at yung mismong displacement. Kaya magkahiwalay sila. So yan yung translation yan. The position of each straight line of the body is parallel. Yung straight line dyan ay yung from A to B. Pag ginawa nyo ng line, yung A to B niyan ay pare-pare silang parallel with each other. Kahit paano gumalaw yung ating rigid body. So yan yung translation. Ang sunod naman ay rotation. So pag nagkaroon ng rotation, edi ang mangyari ngayon, yung position with each other ng dalawang point natin ngayon ay nag-iiba. At kaya siya nag-iiba kasi meron tayong pivot point na yun. It remains constant distance from a fixed axis. So ito in-excerpt ko lang dun sa dito sa definition ito. So siya ay gumagalaw at a constant distance from a certain point or dito ay axis. So, axis lang kasi yung axis na yun ay point siya dito sa plane natin ito. Dito. Itong point na to, pag ginawa nyo na straight line yan, perpendicular sa papel natin, yan ay magiging axis. At sabi nga, dyan umiikot yung ating rigid body natin. So, pinagkaiba niya lang dito kasi yung point na to, nandun mismo sa loob. Dito sa gitna niya. Ang gusto ko lang iparating dito ay, yung axis natin ay pwedeng nasa labas ng body, pwede rin siya nasa loob ng body. As long as constant yung axis na yun, na doon nga umiikot yung ating rigid body. At sa motion niya nga ay remains constant. Yung layo ng A papunta dito sa point na to ay the same pa rin kapag siya gumalaw dito. Meron din yung speed sa point na to. Okay? So, constant distance ang motion ng point doon sa loob ng rigid body natin. So, yan yung rotation. Then sunod ay combination ng dalawa. So, pwede natin pagsamahin yung dalawa. So, dito lang nauna lang yung translation, then rotation, pero pwede rin magkabaliktad yan. Pwede rotate muna, tapos saka itatranslate. Pero it doesn't matter kung sinong mauna, pwede kasi natin pagsamahin yan. At pag pinagsama natin yan, ang tawag na natin sa kanya ay ito, plane motion. Okay? So, pag pinagsama itong dalawang ito, ang tawag na sa kanya ay plane motion. Tawag dito ay plane motion. Pala no, dapat ay updated na ito. Ay, hindi. Kaya nga, i-update ko ito. Sige. Kaya, bibigay ko sa inyo updated na to. Kasi nga dapat ang term na to ay plane motion. So, tawag dito ay plane motion. Pag pinagsama nyo ng dalawa, mismong title na to. Ito, title na to. Kaya yung kanyang plane motion. Ayun lang pala, no? Marami pa pala akong ayusin. Sige. Yan yun na. Basta i-upload ko yung updated na to. So, yan yung plane motion. So, yan yung unang part ng machine elements, yung paggalaw niya. So, ngayon, ang sunod na pag-uusapan natin ay ano ba yung gumagalaw? No, yung gumagalaw ay itong tinatawag na mechanism. Yan. Mechanism is a combination of rigid bodies na meron silang relative motion with each other. So, kanina, ang pinag-uusapan natin ay yung paggalaw. Pagdating ngayon dito, ang pinag-uusapan ngayon natin ay ano ba yung gumagalaw na yan. So, yung gumagalaw nga na sa atin, ang tawag natin sa kanya ay mechanism. Kapag pinagduktong-duktong natin yung iba't ibang dami ng
rigid bodies na yung movement ng rigid body na yon ay may relative motion with each other. So pag sinabing relative motion ay pag gumalaw yung isang part ng mechanism, meron ng automatically corresponding na paggalaw yung isa. Kumbaga, gagalaw yung kabila kasi ginalaw mo yung kabila. Kaya meron tayong relative motion. Okay? Na yung mechanism na yun, pwede pa natin pagsamasamahin. At pag pinagsama-sama yung mechanism, ang tawag na lang natin sa kanya ay machine. Yan. O kaya ang pangalan ng ating subject ay machine elements kasi yung mostly ang pag-uusapan natin yung machine. Na yung machine na yan is a mechanism. Sabihin, kahit isang mechanism lang, pwede mo na siyang tawaging machine or a collection of mechanism. So sa meseta, ang machine, it could be a single mechanism or maraming mechanism na merong relative motion with each other na ang gagawin naman nito ay magtatransmit tayo ng force from the source ng power, kung saan man, basta kung yung source ng power, yung pinapanggalingan ng power, papunta towards dun sa pinaka-output. At para mailabas natin siya papunta doon sa output, meron siyang resistance na kailangang i-overcome. So yung resistance na yun could be either yung weight, na pwede yung paggalaw niya left to right, o basta kailangan niyang igalaw yun. Okay? Kaya pagdating dito sa machine na to, meron ng force. Kaya nga mostly ang pag-uusapan natin ay mechanism. Kasi pagdating sa mechanism, ay paggalaw lang ang mahalaga dyan. Okay? Pero hindi ko sinasabi doon na wala tayong machine. Meron pa rin machine. Yun nga lang pagka either isang mechanism or maraming mechanism. Okay? Na kailangan mag-transmit ng force from the input papunta sa output. Kung masisimplihin ko yung term na to. So yun yung machine. Okay? Na kung saan, yung mechanism nga natin, maaaring sa machine or mechanism, both of them ay consist ng links at yung joints. Yung links na yon ay yung rigid body. Yung kanina sinasabi ko kanina. So, ang tawag natin dito sa bilog na to, na rigid body, pwede natin yung tawagin link. Asang problema ay wala kasi siyang kaduktong. Kailangan kasi, meron siyang kaduktong. Kasi nga kailangan ay may relative motion with each other para tayo magkaroon ng mechanism. At para magkaroon ng relative motion with each other, yung dalawang link na yun, kailangan may pinagduktungan. At ang tawag natin sa pinagduktungan nga ay joint, or another term sa joint ay pairing elements. Or simply, joint. Pwedeng joint na tawagin natin. Kasi nga doon magkaduktong yung dalawang rigid body, ng rigid body, itinatawag nga nating link. Okay? So yung link, yung rigid body, yung pinagduduktungan ay joint. Or ang technical term sa kanya ay pairing elements. Pairing kasi palaging, at least dalawa. Hindi naman palagi. At least may dalawang link na nagduduktong doon sa pairing elements. Kaya siya ay pairing. Pero katulad na sabi ko kanina, kaya tumigil, hindi siya limited sa dalawa. Pwede yun na may 3, 4, no? Basta walang limit. As long as pwede mong pagduktongin yung dalawang link, walang problema. Pero kasi nga, at least ay merong dalawa. Kaya ang tawag sa kanya ay pairing elements. O sa ngayon na nga ay para simple ang tawag natin sa kanya ngayon ay joint. Okay? So, tawag natin doon sa rigid body ay links, yung pinagduduktungan ay joints. Ito ngayon. So, pwede rin siya tawaging member, ng mechanism, yan, member of mechanism, or simply member, pero yung term na nga natin sa kanyang simple ay link. Okay? So, links at joint. Okay? So, link ay yung rigid body na gumagalaw, yung pinagduktungan ay joint. Kaya nga kailangan may pinagduktungan ay para magkaroon ng transmission or mailipat yung motion ng isang link papunta sa kabilang link. Kailangan may pinagduktungan. Yan. Okay? At pag pinagduktong-duktungan na nga yan yung mechanism or machine natin. So, ito yung sample ng mechanism or machine. Okay? So, yung assuming na rigid, syempre yung gunting, yung bakal na yan, yung link.
At tapos yung screw sa gitna or basta yung nasa gitna yun, yun yung joint. So yun yung joint. At pwede na nga natin itong tawaging machine kasi isang mechanism siya. Mechanism kasi gumagalaw. Mechanism kasi pag ginalaw mo tong hawakan mong ito, meron din corresponding kang paggalaw dito. Ngayon, kapag itong gunting na to ay ginamit mo na pangputol ng papel dito, so meron kang overcome na resistance. At yung resistance na yun, edi yung resistance ng papel kasi kailangan mo ngayon putulin. So kung gumagalaw lang siya, walang nakalagay dito, gumagalaw lang siya, mechanism. Pero once nalagyan mo to ng papel or kahit anong puputulin, meron ngayon siyang kailangan i-overcome dito na resistance, magiging machine na siya. Kaya itong mismong gunting na to, yan yung isang simpleng example ng ating machine or mechanism. Okay pa, nakakasunod pa ba? Nakakasunod pa? Yes po, sir. Ayan, sige. Sige, introduction lang naman eh. So itong usapan natin ito ay ituloy natin sa sunod na meeting. Sabihin niya na may dire-diretso na. Binawasan ko lang. Dahil nga yan, hindi biro yung yan talaga yung pag-usapan natin hanggang dulo. Dami yan. So, antay mo na saglit ha. Antay mo na saglit. May tanong ulit. Baka may tanong. Baka may nalilimutan din ako. Mukhang wala nang tanong. Sige, tuloy na lang natin. Tuloy na lang natin sa sunod na meeting. Sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito na muna. Kaya see you next meeting. Sige, bye-bye.